Magkakasama natin si Father Aris Season ng Santa Rita de Cascia Parish sa Quezon City. Magandang tanghali po sa inyo, Father Aris. Magandang tanghali, Cheryl. Katatapos lang namin ng misa dito sa Mary Mother of Hope Chapel dito sa Landmark Trinoma. Sakop ito ng Santa Rita de Cascia. So katatapos lang namin ng misa, punong-puno ang simbahan. Kagaya po nito, Father Aris, yun nga, Ash Wednesday, dagsa po ang mga Katoliko, sinisiguro po ng mga kababayan nating Katoliko na makapagpalagay ng abo sa noo. Paalalahanan po natin yung ating mga kababayan. Bakit po ba tayo nagpapahid ng abo sa noo? Ano po yung significance nito? Alam mo yung ashes is an ancient custom. Panahon pa ng Old Testament yan. Yung paglalagay actually nung Old Testament time, hindi lamang konting abo sa noo, pero talagang tinatakpan yung buong tao ng abo. Outward sign ito, tanda ito ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad sa Panginoon. So ngayon, sa simula ng panahon ng Quaresma, 40 days na sinasamahan natin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang journey, sa kanyang retreat sa disyerto. So, yun ang simula, yun ang tanda ng simula ng panahon ng Quaresma, yung paglalagay ng abo sa ating mga noo. At yan po yung sisimulan natin, yung pag-aayuno, yung fasting. At karaniwan po, lumaki ako, Father Aris, na pag Ash Wednesday, every Friday, bawal ang karne. Diba? Bawal ang Kaya karne, ganun po oo. yung kinalakihan. Tapos nag-iiba. Ngayon, mula sa pagkain, yung ginagawa kapag Lenten season, ngayon naman po, ang pakiusap ay mag-fast mula sa digital media. Bakit po mahalagang isulong ito ngayon? Siguro linawin natin, no? So Ash Wednesday and Good Friday are 2 days of fasting and abstinence for us Catholics. Okay. Pag sinabing fasting, ibig sabihin, one full meal a day. So, for example, for many people, yung lunch, yun ang kanilang full meal. Tapos yung breakfast at dinner, bawas ng kaunti, no? Walang merienda, no? Tapos yung abstinence ay no meat, no? So, fasting and abstinence for Ash Wednesday and Good Friday, tapos abstinence during Fridays of Lent. Tapos, yung specific suggestion ng CBCP, ng ating mga obispo dito sa Pilipinas, is to fast from social media. Okay. Alam naman natin ano ang influence ng social media sa atin. Alam natin, marami sa atin, kasama ako, yung we spend a lot of time every day on our gadgets. Okay. And isa sa paanyaya ngayong panahon ng Quaresma is that we fix our focus on God. So para mapakinggan natin ang salita ng Diyos, para mapakinggan natin yung sinasabi sa atin ng Diyos, kailangan natin tumahimik. And one of the things we have to discipline ourselves on is social media. Kasi, di ba, ang dami nating nakikita ngayon, kumakain, magkasama, pero hindi nag-uusap. No? Totoo po yan. Families, kumakain, magkakasama, pero lahat hawak ang gadgets. No? So parang Lent is a good time to discipline ourselves in these things and focus on the more important things. So focus on God so that we can listen to God, and on our families, the people who are closest to us. Si Pope Leo, maganda din yung kanyang suggestion for the season of Lent. Sabi naman ni Pope Leo, don't just fast from food, but fast from harsh words. Yung mga salita na nakakasakit sa ating kapwa, yung mga salita na hindi naman nakakabuti sa ating kapwa. So, hindi lamang fasting from food, but fasting from the many things
that are not good to us, that do not help us come closer to God and to one another. May panawagan din po ang CBCP, Father Aris, sa mga politiko na wag na ring magnakaw ngayong Kwaresma. Hindi lang Oo ngayong naman. Kwaresma, hindi dapat. Dapat Oh, talaga pero wag magnakaw at all. Ano po ang masasabi nyo rito? kasi talaga namang, 'di ba, Cheryl, glaring talaga eh. Yes. Masyadong, alam naman natin, nandiyan na yung graft and corruption, matagal na nating problema yan. Kaya lang, masyadong glaring yung amounts, yung billions of pesos, no? So, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsisisi, yung pag-amin natin, bawat isa sa atin, yung hindi yung itinuturo lamang natin yung iba. Because I believe lahat tayo are responsible for this. So, ang tawag ngayon is for all of us to come back to the Lord, to change our ways, to listen to the Lord calling us to conversion and repentance. Ano po ang iiwan yung mensahe sa mga Katoliko ngayong simula na nga po ng Kwaresma, Father Aris? Ang panahon ng Kwaresma ay isang panahon na napakayaman sa biyaya ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos, bawat isa sa atin na magbalik loob sa Kanya, na lumapit sa Kanya, na talikdan ang ating mga kasalanan at sundin ang utos ng Diyos. So ang Ash Wednesday ay simula ng panahon ng Kwaresma. Ito'y pag-amin ng bawat isa sa atin na ako ay makasalanan, ako ay nagkamali, kailangan ko ng tulong at awa ng Diyos. Amen. Marami pong salamat, Father Aris Season ng Santa Rita de Cascia Parish sa Quezon City. Magandang hapon po.